uulitin ko po, bigyan ng diin. Sa Kanya nakasalalay ang ating pananampalataya mula simula hanggang katapusan. Dahil sa kagalakan, naghihintay sa Kanya, hindi niya inalintana ang kahihiyan ng pagkamatay sa krus at siya ngayon nakaupo sa kanan ng trono ng Diyos. Tayo pinalangin. Salamat Ama sa napakainang na araw, umaga, pagkakataon at panahon na ipinagkatiwala mo sa buhay ng bawat isa sa amin. Dalangin namin ang patuloy na pangungusap sa pamamagitan ng iyong salita. Mas lalo namin kilalanin si Jesus bilang Kristo ng aming mga balakid at panggabala ng kaaway sa aming puso isipan ay patuloy namin inaalis sa makapangyarihang pangalan ng Jesus. Ikaw nga po, Ama, ang siyang maghatid ng kapayapaan, kagalakan at kapahingahan sa amin. Salamat po. Ito po aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Yung title po ng message natin for this week. Sabi dyan, those who look up to God have the perfect faith. Bakit ba? Kaya ba tayo nagkakaroon ng tinatawag na perfect faith? Pag sinabi natin yung pananampalataya, meron dalawang klase ng pananampalataya. Ito ay pananampalataya na galing sa Diyos at ang pananampalataya galing sa atin. Tayo ay hindi ilingin na binigyan ng tinatawag na katalinuhan ng Diyos. Meron tayong tinatawag na freedom. Meron tayong tinatawag na freedom. At kaya tayo binigyan ng Diyos ng tinatawag na kapangyarihan upang pamahalaan ang lahat ng bagay na Kanyang nilikha. Pero tandaan natin na matapos likhain ng Diyos, nagkaroon ng tinatawag na insidente kung saan ang tao ay nahulog sa tinatawag na kasalanan. Dahil sa pagdaraya ni Satanas, at ang tao ay kumain nga ng bungang ipinagbabawal. Kaya nagkaroon sila ng tinatawag na sariling ideolohiya, sariling filosofiya, at sariling pamantayan at pananaw patungkol sa kanilang buhay. Nagkaroon ng tinatawag na corruption, ang mind ng tao. Kaya naalis yung mind ng Diyos doon sa mind ng tao at napalitan ito ng tinatawag na own self. Self-centeredness, sariling kagustuhan, sariling kaunawaan, at sariling pamamaraan upang mabuhay. Kaya yung faith ng tao, hindi na natin matawag na absolute faith. Why? Because men once became children of Satan. No? Kapag sinabi natin naging anak ng Diablo, ang sabi doon sa aklat ng mga John 8:44, ang Diablo ang inyong ama. Kung ano ang nais niya, yun ang inyong ginagawa. Siya ay mamamatay tao. Ngayon, kung tayo ay naging anak ng Diablo, yung faith na meron tayo is hindi absolute na faith na galing sa Diyos. Ngunit ito ay naging corrupted faith. Kaya ang focus ng tao, gawin ang mga bagay na kung ano yung makapagpapasaya sa Kanya. There is no problem with that. Pero tignan natin, yung faith ko ba is perfect faith? Yung pananampalataya bang meron ako ngayon ay perfectong pananampalataya? O itanong natin, saan ko kinukuha ang aking pananampalataya? Saan nagmumula ang aking pananampalataya even up to this point? Kanino kaya? Kay Jesus ba? Sa Diyos ba galing ang aking pananampalataya? O yung pananampalatayang meron ako ay ang pananampalatayang aking pinag-isipan? Ang aking ginustong pananampalataya? At ang pananampalatayang ninais ko lang? So dito natin makikita, magbabagong taon, dumaan yung Pasko. Yung faith ko ba is absolute faith? Kaya sabi dyan sa ating introduction, how are you? Kamusta po ang bawat isa? May patanong pa tayo, ha? How was this year? Kamusta po yung taon na ito na ating pinagdaanan? Magpasalamat tayo kasi nag-survive tayo. Ang dami nating pinagdaanan personally ako.
Akala ko last year ko na talaga ito. Di ba? Noong January, February, mga 3 ubo na lang talaga yung kamay ng Diyos ginagay. Tinahatak na ako. No? Pero, ano? Kamusta ako? Kamusta tayo personally? Ano ang ibinigay sa atin ng taong ito? Ano-ano yung mga pinagtagumpayan natin? Ano-ano yung mga humamon sa atin at nagpakita ng lakas ng loob? Sabi ko, Lord, wala namang problema kung kukunin mo na ako. Wala namang big deal. No? Pero, ang panalangin ko nun, may big deal ako eh. Diba? Kaka-isang taon lang may kain. No? Wala namang problema kahit ngayon kunin mo na ako. Pero iniisip ko, may mga, ganun pala talaga no, kapag parent ka na. Dati parang hindi ko lang pinapansin. No? Kapag may mga bata dyan, pabayaan. Pero kapag ka talagang nanay ka na o tatay ka na, your care is always in there. Kahit na naglalakad lang, baka mauntog. Kahit simpleng takbo lang, baka madapa. Ganun pala talaga. Ngayon naunawaan ko na. No? No, parang wala lang eh. Pag sinasabi ni Ma'am Sarah, pag nakakita ng baby umiiyak, oh my God, very nice. True na. Diba? Parang normal lang sa kanila. Pero nung nagkaapo sila Ma'am Sarah, no? Lalo-lalo na yung pangalan sa Candela. Nandoon yung pag-aalala. Ganun pala talaga. Yung procedure na pagdadaanan ng tao, step by step. Huling tanong, kamusta ka? Yung mic, kamusta din? Naghihingal, daling, pawa, ano? Ayan. Kamusta tayo? Pastor, okay lang naman. Kamusta yung taong ito? Sobrang dami nating pinagdaanan. Tignan natin ano ba yung mga bagay na napagdaanan natin. Sige nga. Kuya, sa ating next slide. Sabi dyan, it's not about the happenings to sin. Hindi ito patungkol sa mga bagay na tinitignan natin. Marami tayong nasaksihan. Ang dami nating nasaksihan mga bagay. But, it's on how we see things with the correct eyes or view. No? Minsan, apektado tayo sa mga nangyayari sa paligid natin. Hindi ako English major ha, pero unawain nyo na lang. No? Unawain ang English ni Pastor. It's not about the happenings to sin. To see. Happenings that we have seen. It's not about na kung ano yung mga bagay na nakikita natin. Pero ang importante, paano natin tinitingnan ang mga bagay sa paligid natin. Ang daming sumubok sa ating pananampalataya. Finance, health, no? Relationships, work, kung nag-aaral, pag-aaral, family, bills, ang dami. At hindi yun maiiwasan kasi kasama yun sa ating buhay. Pero again, hindi ito patungkol sa mga bagay na nangyayari sa ating buhay na ating nakikita. Patungkol ito kung paano natin tignan ang mga bagay-bagay na nangyayari sa ating buhay. For example, merong dalawang bata na bumili ng palamig. Kasi uhaw na sila. Sabi ng isang bata, nung binigay yung palamig, ano ba yan? Ang tabang? Ang tabang, lasang tubig na po. Yung gulaman. Lasang tubig na lang, tubig asukal. Sabi naman ng isang bata, ang sarap. Nabawi yung uhaw ko. Minsan, yung ating pananampalataya, dumidepende sa attitude na meron. Kung paano natin tignan ang
But if we have the eyes with God's grace, we will be grateful in everything. Alam ba natin yung salitang grace? O yung salitang biyaya? Pag sinabi natin grace, wala tayong part doon. Pag sinabi natin, tumanggap ako ng biyaya, tumanggap ako ng grace ng Diyos, we don't deserve. Hindi natin deserve na tumanggap, pero tumanggap tayo ng biyaya. Yun ang totoong definition ng biyaya. Grace is not something we get because we deserve to get it. Grace is something we get because God is the God of grace. Hindi tayo tumanggap ng blessing kasi deserve tayo tumanggap ng blessing. Tumanggap tayo ng blessing kasi ang Diyos ay likas na mapagpalang Diyos. Hindi tayo naligtas kasi may part tayo sa kaligtasan na yun. Lord, nag-church ako. Yung iba once a week lang, ako thrice a week. Sunday, Wednesday, tsaka Friday. O minsan nga, pag Saturday, naglilinis pa ako ng church. Dapat may salvation ako, Hindi. Hindi pasok ang kahit ano sa atin doon sa kaligtasang ibinigay ng Diyos. Kaya nga laging ini-insist ni Jesus, so that no one can boast. Hindi ang Diyos tumitingin kahit sa katiting na effort natin para sumaya tayo o para pasayahin natin ang Diyos. Kasi hindi trabaho ng Diyos na maging masaya sa ginagawa natin. Ang trabaho ng Diyos, tayo ay pasayahin dahil wala tayo. That's why we are trying to always seek our happiness in other things. Hindi natin napapansin why we do our work a lot more than what we need. Dahil gusto natin maging masaya sa mga bagay na makikita ko, sa lugar na mapupuntahan ko, sa mga bagay na mabibili ko. But happiness comes when we truly enjoy seeing things with the grace of God. Kagaya sa Old Testament. The Old Testament figures did not see things with their own view, but according to God's view. Sino-sino yung mga yan, kuya? Si Abraham. Kapag tinignan natin ang buhay ni Abraham, walang walang excitement. Walang rason para maging excited tayo sa buhay ni Abraham. Especially, kahit minsan si Abraham ay nagkaroon ng tinatawag na unbelief. Kaya nga ibinenta niya ang kanyang asawa sa sobrang takot na baka mapatay. Ang sabi niya sa hari, hindi ko asawa yan, kapatid ko lang. Why? Because of fear. He was afraid that time. Ayaw pa niyang mamatay. Very normal. Kapag umaabot tayo sa puntong tayo ay natatakot, tayo ay nagugulungan, take note of this. That is human nature. Hindi kasama ko na ang Diyos, dapat hindi na ako natatakot. May time talaga na matatakot ka. Kasi hindi mo alam kailan na-atake ang stroke. Hindi natin alam, high blood tayo, mataas ang ating sugar, mataas ang ating cholesterol. We don't know. Kaya yung iba, nag-maintenance. Kahit saan pumunta, may gamot sa wallet, para after kain, inom. Why? Because we are afraid. Baka sabi niyo, bigla na lang tayong bumagsak. No? Why? Bakit tayo natatakot? That is very normal. Because Abraham once became children of Satan. Kahit si Abraham ay minsan naging anak ng Diablo. But then again, we always stand and pray to listen to God's voice every day. Kasi yun ang yung power natin. Every day meron tayong tinig na pinapakinggan. Tinig ng takot, the voice of worries, anxiety. Lahat yan pumapasok sa ating isip. But, whose voice? Kaninong tinig dapat ang lagi natin pinakikinggan? Pag parents ka, you're always aware about your children's what? Needs.
Pag magsabi ka lang, Mami, I like this. Pa, gusto ko ng ganyan. Dito sa may Kawayan, every Wednesday at saka Saturday, merong tiyanggi doon sa may dulo ng tulay. Minsan, pag pumupunta kami ni Kali, naglalakad-lakad, Papa, tinuturo niya. Papa, bubu, bubu. Means la bubu. Nakikita niya kasi sa mga ate niya, tapos bubu, bubu, bubu. Yung pinipindot lang, yung parang umiilaw. Anak, masisira lang din yan. No? Pero, hindi ko yung binibili. Kahit na kaya mo naman bilhin, hindi ko siya binibili. Kasi alam natin kung ano yung importante. Pero minsan yung kasiyahan ng bata, they are not aware sa kasiyahan nila. Nakadepende yun sa colors. Alam naman natin ang mga bata, visually, masaya sila. Yet, colorful. Kaya ang gagawin ko, anak, pagod na papa, halika nang kargahin na kita, pero totoo, nilalayo ko na siya doon. Hanggang sasabihin ko, oh, look, look. Ayun, titigay na siya sa ibang. May mga bagay tayong ginugusto na which is normal. Hindi ito nawawala sa atin. Kasi binigyan tayo ng Diyos ng tinatawag na pleasure. Leisure. Sa ating paningin, dapat gusto natin maganda yung nakikita. That is very normal. Pag nakikinig tayo, gusto natin na-please tayo through the music, sa ating nahahawakan, sa ating nararamdaman. That is human nature. And that senses was given by God. Kaya dapat din natin itong pinapahalagaan. Pero dumating kay Abraham yung tinatawag na unbelief. Matanda na kami ni Sarah. Kaya hindi na kami magkakaanak. That's why his wife suggested, but mga sipingan ng aking maid servant so that magkaanak ka. Because of Abraham's unbelief, and he listened to his wife's voice, sinipingan niya yung maid servant ng asawa niya, wala. Nagkaroon ng anak si Abraham. At iyon ay si Ishmael. Pero sinabi na ng Diyos kay Abraham, magkakaanak ka. This is my covenant. If you will just listen to my voice, no need to listen to your wife's voice. But it's too late. Kaya habang nag-uusap si Abraham at ang Diyos, magkakaanak ako. Paano po matanda na nga kami. Kaya nung habang nakikinig ang kanyang asawa sa labas ng tent, natawa siya. Ba't kaya matatawa? Hindi, lang po, may naalala lang po ako. But one day, God's voice became answer. Si Sarah ay nagdalang tao. Kaya ito ay pinangalanan si Isaac. Look at that. God's voice is absolute. Pero minsan, kahit inaalaw ng Diyos, na nakikinig tayo sa ibang salita, God will make sure that His voice will be fulfilled. Why? Because God is the God of promise. He will fulfill what He promised to you. And Abraham became the father of faith. Paano maging father of faith? May unbelief na nga, basta sinabi ng Diyos. Hindi dahil nakinig siya sa asawa niya, muling pinanghawakan niya pa rin ang salita ng Diyos. Kaya nandyan si Isaac. Ganun din sa ating buhay pananampalataya. Do not think that failure is end. Minsan nakala natin, nag-fail na ako, wala, sira na ako sa aking buhay pananampalataya. No. God is allowing us to experience failure para ma-distinguish mo yung totoong answer. Kasi kung hindi mo mararanasan yung failure, hindi mo masasabi ng isang bagay ay answer. Ang paningin mo, magiging pantay lang. Why did God allow Abraham na matagpuan yung maid servant? Dahil makikita niya ang different answer between the world's voice and God's voice. And what is the voice
of his wife Sarah became the unbelief of Abraham. And what is the result of Isaac? He promised that you will become the father of all nations through Isaac. At hindi lang yun. Hindi lang niya ibinigay si Isaac, binigyan niya pa ng assurance si Abraham. If you truly believe in me, offer your son to me. That time, walang mind si Abraham. Diyos, ano yung binigay mo? Paano ba kami? Tapos babawiin mo din. But he knew God. At kilala ni Abraham kung sino ang nagsasalita that time. That God, the one who gave me my son. At bahala siya kung kukunin niya. Pero ang pangako niya ay pangako niya. Kaya walang pag-aalinlangan, Abraham was ready to offer Isaac. But God said, no need. I have seen your faith. At alam din ni Abraham na tapat ang Diyos sa pangako niya. That's why he just followed what God commanded him. God did not allow Isaac to be offered. And the Isaac became the seed of Abraham. Sino pa? Sino pa ang akala natin perfect? Si Moses. Kapag tinignan natin ang background ni Moses, walang maganda sa background ni Moses. Ang pinakamaganda lang sa background ni Moses, alin niya sa doon sa tinatawag na people of covenant. No? Pero personally, ang buhay ni Moses, what? Puro sakripisyo din. Panghahama. Dahil hindi naman siya isang totoong Ehipsyo. Isa siyang Levita. Pero nasa dugo niya yung tinatawag na blood of covenant. Kaya kahit na ganun siya, utal-utal, marami siyang takot. Bago niya sinunod ang Diyos, ang dami niya takot. Paano pag pumunta doon, nagalit yung parao, mapapatay ako? Huwag ka matakot. God is always telling you, huwag ka matakot. Kahit normal na sa atin yun. Hirap naman kasi hindi matakot kapag nandun na tayo sa ganong sitwasyon. But again, God's voice, do not fear. Kailan lang niya nailid ang tao to escape from the land of Egypt when we always listen to God's voice. Ganun din tayo. What is our preparation this coming new year? We choose to listen to God's voice. Huwag tayong makinig sa voice of poverty, voice of challenges, voice of sickness, voice of bills. No? We listen to God's voice. Because if we choose God's voice, we are in the perfect faith. Kagaya nila, na hindi naman talaga mananampalataya, pero pinerfect ng Diyos ang kanilang pananampalataya. No? We are just someone perfected ng Diyos. We are not perfect, pero pinerfect lang tayo ng Diyos. Because of our deeds? No. Because of our decision? No. Because of our talent? No. God perfected us because He is the perfect God. At ang gusto na lahat ng nakikinig sa Kanyang salita ay nagiging perfect. Kaya nga doon sa binasa natin sa Hebrew, kay Jesus, kaya lagi natin ipinapahayag sa church, it's not our ability, kahit may abilidad ka. It's not you being capable. Even you have the capability. But it's God's answer to always being what? Fulfilled. In His right time schedule. Kaya hindi natin pinipressure ang mga mananampalataya. Kasi hindi trabaho ng Diyos na i-pressure ang mananampalataya. God did not give pressure. Tandaan natin yan ha. Mula sa Old Testament, sa New Testament, sa tulog, walang pressure na ibinigay ang Diyos. Why? Ang laging ini-insist ng Diyos, ang laban ay sa akin. Sumakay lang tayo. Tayo ba ang lumalaban?
Si Apostol Pablo lumaban. But at the end of the day, sumakay lang din siya kay Kristo. When he learned to deny himself. It's like we are in the ship. Na alam naman natin na ang kapitan ay si Jesus. Do not worry as long as you are in the ship. Ligtas ka dahil si Jesus ang nagmamaneho. Siya ang nagpa-perfect ng way na meron tayo. No? Nag-worry. May malaki iceberg. Baka mabangga tayo. Do not worry. Jesus knew what is going on. Alam ng Diyos ang ginagawa niya. Kaya lang maraming mananampalataya because we tend to listen God's others' voice than listening to Jesus' voice. Alam ba ninyo, nung panahon na sila ay nasa Galilea, nasa dagat, no? Nung nakatulog si Jesus at ang mga disipulo is tarantak-tarantara, what do you think? Kaninong tinig ang pinapakinggan ng mga disipulo? Jesus! Bangon! Bangon! Dali na bangon! Kami ay matatabunan na. Babagsak na kami. Alam niyo bakit ganun ang tinig nila? Kasi lahat sila doon yun ang tinig. Voice of fear. Voice of worry. Baka mamatay tayo, baka matumba na tayo, baka tayo ay bumagsak dito. But when Jesus spoke up, isa lang sinabi niya, kalma. Oh baby, kalma. Diba? Sila tarantang-tarantang pero kalma. Yun lang. Kung ang mga disipulo ay totoong updated sa salita ni Jesus, never sila mag-worry. Kaya laging ang tinatanong ni Jesus, may napahamak ba sa inyo? Nakasama ako. Ba't hindi reflection pala ng palataya niyo sa akin? Naglalakad kayo. May napahamak ba sa inyo? Merong insidente pero namatay ba kayo? At hindi ko iaalaw na mamamatay kayo ng walang kabuluhan. If we will be dying, we choose to die with Jesus. No? Kaya nga until now, though may fear pa rin ako, pero hindi na ako natatakot masyado. No. Hindi perfecto ang pananampalataya ni Noah. Kasi kung perfecto ang pananampalataya ni Noah, naging modelo dapat siya sa mga tao. At pinaniwalaan dapat siya. Pero nakanino ang panig ng Diyos? Sa mga taong nagsasabi kay Noah that you are not a model? Nakanino ang pabor ng Diyos? Sa mga tao na nagsabi kay Noah ang baliw, na nasisiraan ka na ng bait? Nakanino ang pabor ng Diyos? Doon ba sa mga taong nagsabing naniniwala ka may Diyos pero naninigarilyo ka? You are proclaiming us na maliligtas sa ikaw nga, hindi mo kaya ayusin yung sarili mo. Reason why no one believed to Noah. But we as an evangelist, we did not allowing people to believe in us, but to believe in Jesus. Hindi natin trabaho papaniwalaan sila sa atin. Wala ako sa akin. Kahit ako makasalanan. Pero once na si Jesus ay naipahayag na, yan ay kapahayagan ng Diyos, hindi natin. Kasi kahit tayo ay witness lang din. Pag sinabing tayo ay nakasaksi lang din, yun din ang trabaho ng mga tao ay sumaksi lang din sa nasaksihan natin. Hindi natin ipinapahayag na saksihan mo ako dahil ako ay saksi. No! That is leading to hell. Kaya maraming Christians nowadays, masyadong naniniwala sa kapwa din nila. Kaya kapag ang kapwa nila natisod, tisod din sila. That is not perfect. Faith comes from God. That comes from your faith. From your standard. Genesis 3:16-11 standard. Hindi pa rin nawawala. Kaya lagi natin titignan ang ating sarili. Kagaya din ako ni Abraham na may unbelief. Kagaya din ako ni Moses na may imperfections. Kagaya din ako ni Noah na may mga losses. But then again, God
is the God of answer. Isaac, Exodus, and God commanded Noah to build the ark. Tandaan natin walang kakayanan si Noah na papasukin ang mga tao. Pero gumawa pa rin siya, right? He listened to God's voice. Kasi wala naman talaga maniniwala. Hello, darating na ng ulan, darating ng bagyo. Oh, so nag-i-expect ka ba na yung bagyo aabot sa bundok? But people's ignorance of God's word made them foolish. Kaya ang kapangmangan sa salita ng Diyos ay nagliliit sa kamatayan ng tao. Again, Noah is not perfect. Noah is not fit to build the ark. But it's not about Noah. It's about God's answer through the ark. Kasi kung ang Diyos, pwede siyang pumili ng maraming tao. Kasi kung ang pamantayan ng Diyos ay pamantayan ng tao, hindi rin pipiliin natin si Noah. What do you think? Kung kayo ang Diyos, piliin niyo si Noah? Laging lango, halos araw-araw lasing ko si Noah. Hindi niya kasundo yung mga tao. Ang takutan sa kanya yung asawa niya at yung mga anak niya. But God did not look in Noah's imperfection. Ano yung sinabi niya? Sa Genesis verse 6, Noah found favor in the eyes of God. Why? Kasi kahit si Noah ay imperfect, meron siyang faith coming from the voice of God. Yun ang naging reason kung bakit kinalaw ng Diyos na maging parte si Noah ng kasagutan ng ark. Tayo din. Meron akong imperfections. Lahat tayo meron tayong imperfections. But do not worry because of that imperfections. Kasi the more na meron tayong imperfections, the more tayo mahawak doon sa perfect. And we are not claiming that we are perfect. No one can be. No one can. But Jesus made us perfect. Through Him, by Him, and for Him. Yun ang totoo pananampalataya. Kaya sa ating May, Thanksgiving, New Year's message, remember the 3 Ds. Ano kaya yung 3 Ds na ito? Sa media, ano ang ibig sabihin ng 3D? Three dimensions. Sa atin, sige, meron din tayong 3 dimensions. Number 1 Ds. Do not be afraid. Sa lahat ng nagdaang panahon, yung kahapon ko, yung kanina ko, yung nagdaang panahon, sabi ng Diyos, do not be afraid, especially in your past. Meron ba ditong natatakot dahil sa nakaraan niya? Do not be afraid. Kahit si Abraham, si Noah, ang 7 remnants, sino pa pinakadakilang tao sa mundo, meron ito. But, wala ito. Pero silang be afraid. But God said, do not be afraid. Why? Are you afraid of your past? Remember, it's finished. Tapos na. Kapag kinakatakutan mo ang mga bagay na tapos na, ibig sabihin, hindi ka pa nakakaalis doon. Kapag takot pa rin tayo doon sa nakaraan, ibig sabihin, nandoon ka pa rin. Look at your today.
wala ka na kahapon. Kaya na meron tayong today eh. Para hindi mo na alalahanin pa ang nangyari pa. Though of course, merong resulta. Merong resulta ng ating kahapon ngayon. But remember that God is the God of your past. When Jesus said, "It is finished," believe in Jesus' voice. Listen to Jesus' voice. It is finished. Pangalawang this, mabilis lang tayo. Ano yung pangalawang D? Do not be dismayed. Nakakadismaya naman talaga. Especially every day. Parang pinanganak tayo na araw-araw madismaya, and that's very normal. Again, very human. No? Kapag nagagalit ka, kapag na-stress ka, remember this. I'm human. Tao talaga ako. No? Ewan ko kung ang mga hayop ay may stress. I think meron din naman. Kasi may nakita akong aso, malaki yung ano niya, cancer yun. So I think na-stress din yun. No? May mga hayop na bulag, na-stress din sila. No? Kasi naglalakad sila na hindi pantay ang paningin, na-stress din sila. No? At ang mga dolphin kapag na-stress, nagsisuicide sila. Dami ba yun? Dami ko yun. I just showed it. Do not be dismayed. Lahat tayo may dahilan para madismaya. Ngayon, marami tayong dahilan para madismaya. Pero sinabi ng Diyos, do not be dismayed. Why? Sabi sa John 10:10, live life to its full. Fullest. Sige nga, sabi dyan sa John 10:10, ang kaaway ay naparito upang pumatay, sumira at magwasak. Ngunit naparito ang tao upang magbigay ng buhay, ng lubos, ganap, at kasiyasiya. That is God's message for you every day. Not be dismayed, but live life to its full. To the fullest. Okay lang ba? So, okay lang po ba? Kasi na-dismayed. Normal lang yan. Pero kung yung pagiging dismayado mo ay hindi makakatulong sa iyo, magkakasakit. Ako, marami akong natutunan sa mga pinagdaanan ko ngayong taon. At I think hindi biro yung mga napagdaanan ko na yun. It's about life and death. Nandun ako sa boundary. Yung gusto kong mabuhay, pero feeling ko, I'm dying every day. I'm dying every day. But praise be to God. Praise be to Jesus. Why? I survived. Kasama ko ang Diyos na nag-survive. Kasi yun ang pangako niya. Pangatlong bagay, pangatlong D, do not worry. No? Kapag tinignan natin, sinaliksik natin ang Biblia, at meron siyang simpleng mensahe lang na nagiging komplikado kasi hindi nakatuon ang mga nagtuturo. Kaya nagiging problema ang pagbabasa ng Biblia. Mahirap ipamumuhay ang Biblia kapag komplikado ang ating mata. Especially when we are listening to the wrong voice. Kaya ang hirap unawain ang Biblia. Ang hirap i-interpret ng Biblia if we are listening to the wrong interpretation as well. Pero kapag tinignan natin, napakasimple lang ng nais ng Diyos. Kasi umiikot lang ito. Tandaan natin ha, dito lang bumubuo ang pananampalataya. Sa Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu, at ano ba sinasabi? Sige, walang mali. Sa'yo. Doon na umikot ang pananampalataya. Sa triune God, at ikaw na binigyan ng pananampalataya. Ay, baka mo sa katabi mo. May sariling pananampalataya yan. Kaya maraming taong namamatay, pilit ay pinamumukha yung pananampalataya. Ano mo yan? Kahit si Martin Luther ay pinapapatay, pero may pananampalataya sa Diyos. And he found his favor in God's Word.
Not to the Pope, not to the religion, not to the Roman Catholicism. He found everything in the Word. Kaya isa siya sa nagmumong, sola scriptura. Only Scripture. Sola Cristo. Sola gratia. Only grace. Only Christ. Only God's voice. Yun ang faith. Tayo naman kasi pabebe, gusto sinasayad pa yung sa akin. Gusto yung dinadamay-damay pa tayo sa faith. Huwag mo na, hayaan mo si Kristo. Dahil Kristo naman niya. I-enjoy mo na lang din yung Kristo ni Kristo. Dahil pag hindi mo ma-enjoy ang Kristo ni Kristo, ikaw ang magpapatotoong Kristo. At mahirap yun. Do not worry. It talks about future. Sino dito mag-worry today? Wala namang mag-worry ngayon kasi alam mo na ang gagawin mo today. Alam mo schedule mo today. Yung mga gagawin mo, alam mo na ngayon. Kaya alam mo na ang gagawin. But usually we worry, ito. Alam mo ba natin kung bakit tayo nag-worry in the future? Because no one knows. No one knows. Even Jesus said, no one knows what will be happening in the future. Saan yun? Physical world yun ha, yung tinutukoy ni Jesus. Kaya nung sinabi, nagturo siya, huwag kayong sasaksi na bukas sa makalawa ako'y pupunta roon. Kasi wala namang nakakaalam kung sino buhay pa mamaya. O mamaya, nagpa-advance ng paputok yung kapitbahay mo, tumama sa'yo. Hindi na natin naabutan yung paputok sa inyo. Hindi natin alam. Pero ano ang sabi dyan? Sabi doon, do not worry. Sino ang nagsasalita? Si Jesus. Kuya, pwede ba natin sa John 14 verse 1? Kung merong 1, 2, 3, tignan natin kung ano yung mabasa natin dyan. Kahit hanggang 1 to lang. Sabi dyan, sa John chapter 14 verse 1, kahit idamay mo kuya yung 2, basahin lang natin kung ano yung maabutan natin. Ayan. Sabi dyan, sa Tagalog, huwag mabagabag ang nakalagay dyan. Huwag mabagabag ang inyong kalooban. Sumampalataya kayo sa Diyos, sumampalataya din kayo sa akin. You know, bakit ito ang sinabi ni Jesus? Na huwag mabagabag ang ating mga sarili. Jesus is not referring to the physical future. Nung sinabi ni Jesus na huwag ninyong ipaghambog ang araw ng bukas, nakatuon siya doon sa physical world. Na huwag kayong maging assure or sure sa inyong physical future. Kasi yung physical future, walang assurance. Kaya sinabi lang ni Jesus, may makapagdaragdag ba ni isang araw sa inyo, sa inyong pag-worry? Wala. Bakit kayo nag-worry sa inyong hinaharap? Bakit kayo nag-worry sa inyong kakainin? Hayaan ninyo ang araw ng bukas ang problema sa inyo. But meron siyang nire-refer na dalawang future. Physical future and spiritual future. Nung sinabi ni Jesus na huwag mong ipaghambog ang araw ng bukas, He is referring to the physical future. Kasi maraming taong naghahanda for the future, for the future, for the future. Ito para sa future, para sa future. Hindi mo nga alam kung ano mangyayari mamaya o bukas. Pero itong sinabi ni Jesus na huwag kang mag-alala sa future because He is the one who is preparing our future. Kaya sinabi niya, you trust in God, trust also in me. Why? Ipaghahanda ko kayo sa future. Jesus is referring to what? Spiritual future. At ibig sabihin niyan, ina-assure na ni Jesus ang buhay na walang hanggan na naghihintay sa atin. Hindi ba ang saya?
Pero kapag tayo ay literal na Christians, lahat ng worry, lahat ng takot, lahat ng pagiging dismaya, nasa sa atin. Again, normal. Ipaghahanda ko kayo ng matitirhan. No? Well, that is our preparation, no? Ako din eh. I'm praying na magkaroon ng rent-to-own. Kasi ang hirap ng nangungupahan ka mo, buwan-buwan. Tapos, iiwanan mo din. But I realize it doesn't matter. What is more important than physical house? Your mansion. Minsan nag-worry ako sa anak, sa mga maiiwan. Pero you know, mamatay ka man ngayon gagawa sila para mabuhay. That is human. Naniniwala ka rin. Yes, I know. No? Kasi ang tao, mayroong survival instinct. Kaya kayong iba nakukuha ng masama just to survive. Di ba? Kasi ang tao, may instinct na mag-survive. Do or die. We are survivors. Philippines. Di ba? Yan tayo. Pero ano ang totoo? Sino ang totoo magsusurvive here on earth? Those who are prepared doon sa future. Kasi kapag prepared na tayo sa ating future, i-enjoy na lang natin ito. Meron o wala, i-enjoy wala. My father is the father of World Bank. Wag na lang World Bank. My father is the father of faith. Papananampalataya na lang tayo makakapit. Kaya but then again, remember these 3 Ds as we face this 2025. You know, maraming offers of Diyos. Pero hindi natin magawa mag-claim. We are afraid. Hindi natin maharap yung today kasi afraid pa rin tayo sa nangyari sa past. Failures, scams. Kaya hindi natin ma-enjoy yung mga blessing ng Diyos. You always be in dismay. Kaya nawawala ang gratitude. Everyday dapat magpapasalamat na in-stress ko pa sa anak ko. Everyday dapat magpapasalamat ako sa Diyos na in-stress pa ako ng asawa. Everyday na dapat ipagpapasalamat ko sa Diyos na in-stress pa ako sa sarili ko ang tanga-tanga ko. Mga ganun. And last, kaya hindi natin makuha yung full blessing ng Diyos, we're always worrying. Always worrying. Anong buhay ko bukas? Anong trabaho ko bukas? Anong kakainin ko bukas? After 10 years, hindi na uso yun. So, who are you after 10 years? Naku, walang natupad doon sa mga nagsabi nun. Walang natupad. Si Mama, last September ata, September, tumawag sa akin si Mama. Kuya, si Mama umiiyak. Bakit? Hanggang tinaningan daw kasi siya hanggang December. Tinaningan na lang daw siya. Kasi laging may masakit sa kanya. Usually itong lower part niya, likod. Kaya tinaningan daw siya na hanggang December na lang. Itong si Mama, pinagsali sa kapatid, mga kapatid niya. Hanggang December na lang ako. Kaya itong isang kapatid, tinawag yung ibang mga kapatid si Mama, Trinit, kumain sa labas. Oh, buti nag-treat ka. Si Mama mo kasi kuya, hanggang December na lang daw. At least ma-enjoy niya. Medyo napaisip din ako. Kaya nung November, pinalawas ko si Mama from Manila here. Mga picture. Usap kami. Maalala mo naman. Siyempre, kapag sinabi mong
tinaningan ka, sino ang sa tingin ninyo magbibigay ng kanin? Doktor. Doktor. Capital D-O kasi T-O-R, doktor. At siyempre, kapag doktor ang nagtanong sa'yo, hindi ka naman agad-agad maniniwala. You have the chance to get what? Second opinion. Tinanong ko siya. Sino nagsabi sa'yo, mahal, na nagtanong? Yung albularyo. Sabi mo, kahit maliit lang si mama, kaya kong ganunin. Ngayon nagmay na padayo kasi din sa usabi. Albularyo. Ginagawa yung kamay ko. Ginanon, sinabi ng ganito siya doon. Na-stress tuloy si mama. Sobrang stress niya, nangayaya, ang maganda. Sabi ko, ibigay mo sa akin yung pangalan, albularyo, susubuhin ko talaga. Aalisin ko lahat ng satanas sa katawan niya. Tinakot ka pa. Umuwi ng Manila, bumalik. Nagpa-check up daw siya. Oh, anong result? Wala akong sakit. Clear pala lahat. See? Pinatay mo yung sarili mo dahil sa tanim na sinabi doon. Eh, wala namang kaalam-alam yun. Nananakot lang yan. Buti nga, hindi ka pinag-alay ng lechon mo. See? Ngayon, magbabagong taon. Ang lakas-lakas. Ako ang magpapaputok sa'yo. Mas pinaniwalaan mo yun. Kaysa sa sasabihin namin, manalangin ka. Ang lakas ng panalangin mo, tumalab sa tinig ng albularyo na yan. Kaninong tinig ang ating pinamikirdan? Kapag ang tinig ay nagbibigay sa iyo ng stress, worry, being dismayed, and fear, that's not from the voice of God. Because God's voice always tells us, do not afraid, do not worry, do not be dismayed. That is God's voice. That is Jesus' voice. Kapag pinangawakan natin itong 3 days na ito, this year, everything will be restored. Even our health condition. Even our finance. Do not worry. All we need to do is to listen to the voice of God. Uuwi ako mamaya. Hindi ko alam pa itsura ni mama. Pero bago ako umalis kahapon, nakaganon siya. Siyempre, tutuktukan ko siya pag sinabi niya pang hanggang December. Nag-worry lahat ng mga kapatid niya, kaming magkakapatid. Dahil sa sinabi mo, wala ka naman palang sakit. No? I am not telling that my mom is weak. I'm telling na kapag hindi ang tinig ng Diyos ang ating pakikinggan, maililigaw ka. Maliligaw ka. Kaya be careful. What we're listening. Hindi masamang makinig. Salain ang pinakikinggan. Kung ito'y tinig ni Jesus at tinig ng Diyos. For our conclusion, remember this. Remember the God of your past, present, and future. He is the God who will take care of you. Anong worry? Ito yung basic na lagi sinasabi ni Jesus. Ay, matakot. Ako to. Every day. As we walk on, even we're alone, Jesus is whispering, do not be afraid. Even there is failure, do not be dismayed. I am with you. Nandun yung takot natin in the future, do not worry. I prepare for you. At inihanda na yung Diyos. This time, magpasalamat tayo sa Diyos. Itong napagdaanan natin mga taon na nagbigay ng lesson, nagbigay ng answer sa atin. At higit sa lahat, sa New Year, this message natin, itong New Year's message natin, is maging paalala sa atin. Remember 3 days. Do not be afraid. Do not be dismayed.
Do not worry. Why? God is the God of answer. He finished our past. And He is doing something for our today. And even up to this point on, Jesus is preparing our future, no doubt. That's why it is rightful for us to have peace and rest every day. And we challenge ourselves to enjoy these 3 days, this New Year. Papasok ang taong ito, hindi na tayo matatakot. Papasukin natin ang taon na ito, hindi na tayo madidismaya. At papasukin natin ang taon na ito, hindi na tayo mag-aalala. Bakit? Turo ni Jesus. Tingin ni Jesus. Pangako ng Diyos. At gagawin niya ang kanyang pangako. Tayo manalangin for a minute or two. Magpasalamat tayo. Wala nang takot, Lord, ha? Hindi na ako madidismaya. Hindi ako takot sa kondisyon na meron ako. Hindi ako takot. Hindi ako nag-worry. Kahit may karamdaman man ako. Ikaw ang Diyos na nakakaalam ng lahat ng bagay. Ikaw ang nakakaalam ng mga mangyayari. Lord, let me hear. At pinanalangin. Hallelujah, salamat. Salamat sa simpleng paalala na lagi namin nakakalimutan. Araw-araw sinasabi mo na huwag kami matakot. Pero mas pinipili pa rin namin yung mga bagay na nagbibigay ng takot sa amin. Sorry po. Mas pinaniniwalaan namin minsan yung mga bagay na kami mismo nakakaramdam. Lord, salamat dahil pinaunawa mo sa amin sa araw na ito na wala pa ng totoong takot. Liban sa takot na binubuo ng aming isip, takot na binubuo ng aming puso, at takot na ang pinanggalingan ay si Satanas na walang ibang gawin kundi takutin ka. Lord, itinataas namin sa iyo ng mga bagay. At sa araw-araw na kami nadidismaya, it's true. Ang totoo, hindi naman talaga kami nadidismaya sa araw-araw. Nag-e-expect lang talaga kami sa aming sarili. Kami ang totoong nagpapahirap sa aming sarili. Because we expect more than what we can. Pero ang dali lang naman parang magtiwala sa iyo. Lord, sorry. Kasi nagiging Diyos pa rin kami ng aming sarili. Lastly, we tend to worry about our future. Halos patayin na namin ang aming sarili. Wala na kaming pahinga just to prepare the physical future. Ang totoo, wala naman palang makakaalam. Hindi rin namin alam kung sino ba makikita namin or makikita pa nila kami. Pero isa ang totoo sa sinabi mo. May buhay na walang hanggan at mansyon ang bawat isa sa amin sa Kanya. Lord, sa taong ito na aming haharapin, walang dahilan para kami matakot. Walang kahit anong bagay ang makapagdidismaya sa amin. At walang kahit anong pag-aalala ang bubuhin sa aming mga puso dahil ikaw ang Diyos ng panahon. Panahon ni Abraham, ni Moses at Pinoy. Ikaw din ang panahon nagbigay sa amin ito. At ikaw din ang Diyos ng panahon na resolba sa lahat ng mga bagay dito. Kaya this 2025, help us to really fix our eyes to Jesus, to see His promises, to fix our ears to you,
Dahil genuine at absolute ang iyong salita. And you are the God of the Word. You are the God with the Word. And that Word is you. Who became flesh through Jesus. Lord, salamat. Nawa, magpatuloy sa aming puso. Pagpaalalang ito, huwag kaming matakot. Huwag kaming madismaya. Huwag kaming mag-alala. Ikaw ang Diyos, kasama ka namin. Kahit sa oras na ito, kasama ka namin. We don't worry about our families because even up to this time, you are with them. Yun ang totoong covenant. Nawa, ito hindi mawala sa aming mga puso dahil lang sa simpleng pag-aaral. Lord, kung may mga tayo na nakakalimot kami, paalala mo sa amin ang salitang ito. Kung may mga tayo na natatakpan ang aming puso at isipan ng takot at pagkadismaya, Lord, ipaalala mo ikaw si Kristo. Siyang pinagkatiwalaan namin at ang Kristo ng aming buhay. Lord, we're ready for the genuine blessing. We are ready for the genuine and prosperous life. Dahil hindi na kami takot, hindi na kami nadidismaya, at hindi na kami mag-aalala. Hindi, puro pasasalamat ang ilalaman ng aming puso isa. Ano man ang mangyari, ano man ang pagkakataon, magpapasalamat kami. Hindi dahil wala kami Diyos, kundi dahil may Diyos na nakakaalam ng mga bagay. Alam mo ang nangyayari at alam mo ang ginagawa mo, aming Diyos. Yun ang maging mind namin. Alam niyo po ang ginagawa niyo. If it's no, then it's no. And if it's yes, who can doubt? And we will wait for you to say so. Ito ka so, ito ka so. Yan naman, Panginoon. Kaya nawa sa oras na ito, maiwag sila namin. Simpleng takot, simpleng muli, simpleng pagkadismaya. Ay mapapalitan ng pasasalamat. Dahil ano man ang mangyari, Lord, pinagdaanan namin ang butas ng karami. Ano pa ba? Wala na pagtagumpayan namin dahil kasama ka namin, Panginoon. Kaya din sa mga bagong hamon, sa mga bagong privileges na darating, we will bring these 3 days with us together with Emmanuel. And Lord, maraming salamat. Muli, sa iyo po namin pinagkakatiwalaan na. Ito ang aming panalangin. Sa pangalan ng Jesus, tayo magsabi na, Amen! Amen! Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah!